Kung matatandaan nyo nga itong si Ateng, siya yung may nakaaway na foreigner nung nag-arrive siya sa NAIA dahil nga lumagpas siya dun sa may yellow lane habang kinokolekta niya yung mga bagahe niya pagkatapos ng flight niya. So ito naman ngayon, ito si Ate hindi pa rin talaga tumigil at beast mode pa rin ang nangyayari sa kanya ngayon. Ang sumunod naman na naging eksena rito ay kumuha nga ito ng passport sa DFA. Ang problema rito, nagkanda delayed na nga ang pagkuha ng passport at hindi nga ito agad-agad nakuha kahit nga ipina-expedite niya na ito. Ang kinagagalit ngayon nitong babae ay dahil wala raw ka-empathy yung mga nakakausap niya sa loob ng DFA. At ang tanong daw niya kung kailan daw ba marirelease yung passport, ang sabi lang daw sa kanya ay hindi alam. At kung ano nga ang naging bugso na naman ang damdamin at talaga namang na-attract yata nitong si Ate ang mga negative vibes nung nagbakasyon siya sa Pilipinas sa halip na mag-enjoy ito, ito nga yung mga na-experience na. Puro bad memories. Pakinggan natin ang kanyang storya. Inang yan, sabi ko kakalmahan ko na eh. Talagang giligigil talaga ako ng Pilipinas, te. Alam mo ba, nagpagawa ko ng passport para sa anak ko, te. March 24 pa yon. Nagbayad ako ng expedite. Tapos sinabi dun sa tentative daw, gets ko naman yung tentative, hindi talaga masusunod yun ha. Pero April 1 ang tentative na date. Okay, April 1. Anong date na ngayon? 'Di ba? Sabi ko, okay lang tentative, April 1 or 2 or 3, darating siya. Kasi nga pagkapunta ko dito, sabi sa akin, wala daw. Na parang wala lang, tay wala pa. So sabi ko, bakit pa ako nagbayad ng expedite? Bakit niyo pa nilagay yung tentative na ganito? Tapos sabi sa akin na, ay wala pa kasi sa mga nangyayari sa mundo daw, keme-keme. Tangina nyo, sa biringan nga binobomba, pero kung anong sinabi nilang date, kahit na nagkakagera-gera na doon sa biringan, kung anong sinabi nilang date, hindi nila papaasahin ng ganito yung mga tao, tangina, we're not angry enough. Tapos, Saan ba yung biringan? Saan ba yung biringan na sinasabi nito? Parang hindi ko alam yun syempre nagsigaw ako, nakaka-frustrate naman talaga. Kasi nakakainis, alam ko na wala namang kasalanan yung mga tao nandito, di ba? Yung Wala mga talaga kasalanan. nag-deserve dyan. Pero yung parang, girl, sana naman maging empathetic ka. Alam mo yun? Yung parang, ma'am, we understand na galit ka. Pero parang sabi sa akin, wala eh. Wala pa kami. Wala. Siguro, may any idea ka ba kung kailan? Tapos sabi, wala. Na parang bang, napapaliw lang ba ako? OA ba ako? Sabi Ay, nakakainis naman talaga yung sagot. Kung ganun nga mismo yung sagot sa kanya nung kausap niya sa DFA na wala. O di ba parang asar lang din si Ate. Nasanay na nga rin sa ganun sistema sa Pilipinas. Pag nagalit ka, talo ka. Pag ikaw na umangal at nagreklamo ka, pikon ka. flight na ng anak ko. Ano na? Kaya nga alam mo, anong araw ngayon? April 6 ngayon, no? Kaya nga kinuha ko siya ng late na eh. Kasi sabi ko, tawag dito, kasi sabi ko, alam ko naman hindi darating na maaga yan, pero grabe naman, mag-iisang linggo na. Nagbayad ako tentative, sabi ko sa kanila, ibabalik niyo ba sa akin yung binayad ko sa expedite, keme-keme? Tapos siguro sabi, wait, bakit ba yung mga tao dito, walang sense of space? Wait lang, te. Sobrang dikit naman ito ni Ate. Sorry guys, nagka-crash out na naman ako. Pero bakit crash out naman? Tapos pag magagalit ka, te, ikaw yung masama. Tangina, ikaw yung maarte, ikaw yung di makapaghintay. Pero it's too much. It's too much, te. Alam mo yun, sobra, we're not angry enough. Anong sinasabi mo sa mga nangyayari sa mundo? Tapos biglang sabi nila sa akin na, kunin ko na lang daw sa DFA Asiana or something. Kaya nga ako pumunta sa SM Mega Mall kasi mas malapit to sa akin. So pupuntahin mo ako sa DFA Asiana. Sabi ko, kailan ko pwedeng makuha? Wala daw talaga silang idea. So normal to. Normal yung ganito. Kailangan natin to i-accept as Pilipino. Oo. Like if it happens like that, move on. Okay, so ito syempre, hindi ako mag-a-agree na normal at kailangang i-accept at mag-move on na lamang. Syempre, unang-una rito, bilang nagbabakasyon galing sa ibang bansa, syempre, yung mga OFW, lalong-lalo yung mga veterano na sa ibang bansa, talaga namang makaka-relate dito kay kabayan. At alam nga nila ang sistema pagdating sa ibang bansa ay wala nga mga ganitong wait na ganito katagal at parang walang sagot sa mga bawat tanong na tinatanong natin pag may mga inquiry tayo sa Pilipinas. Which is na-experience talaga yan sa karamihan ng ating mga kababayan kapag umuwi sila ng Pilipinas. Doon sa mga taong nasa loob ng Pilipinas, at hindi ko sinasabing lahat medyo napansin ko nga na yung ibang tao ay nasasanay na nga lang sa ganitong mga sistema. Imagine na lang, example sa mga grocery. Banggitin natin yung isang supermarket, yung Pure Gold. Nakita nyo ba kung gaano kabagal ang sistema dyan ng pagbibilang ng mga items, pagkabili mo, i-check,
sobrang bagal as in na nagiging normal na nga sa Pilipinas at hindi nga nagrereklamo yung mga nakapila dahil nasanay na nga. Eto pa sa mga ganitong government NGO katulad ng DFA. Kapag ganito may mga nangyayari, parang nga kahit magreklamo ka, wala namang pupuntahan yung reklamo mo. At sabi nga nitong si Kabayan, kaya nga siya nagpunta doon sa DFA ng Mega Mall ba yung sinasabi niya dahil nga malapit yun sa kanyang area kung saan man siya nakatira. Tapos papapuntahin siya sa DFA Asiana na which is malayo at inconvenience nga para sa kanya. Ito na talaga yung nakakalungkot sa ating bansa. Hindi na nga tayo ganun ka-progresibo, napakarami na nga ng mga kurakot at mga problema kinakaharap ng ating bansa, yung mga ganitong bagay na mga simpleng serbisyo sana para mas mapadali ang buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag pumukuha ng passport or pumupunta sa mga ahensya ng gobyerno, ay talaga namang nauuwi sa unlimited waiting. At ito nga, kapag pupunta ka sa isang lugar or kukuha ka ng mga valid ID, ay kailangan mo talagang pumila ng pagkahaba-haba at pumunta doon ng sobrang aga para lamang matapos ka ng maaga sa iyong appointment. Otherwise, kapag pumunta ka ng late, talagang aabuti ka ng siyam-siyam at hindi ka makakatapos kung ano man yung plano mong gawin sa isang NGO sa Pilipinas. So nakakalungkot lang talaga ang nangyayari sa Pilipinas at parang nagiging paatras ang sistema na nangyayari sa atin sa halip na umusad tayo or magkaroon ng mga improvement. Sa dami-dami ng mga pinapatupad ng mga bagong batas, hindi nga ito nag-i-improve itong ganitong bagay sa ating bansa. Which is talagang hindi nakaka-proud bilang isang Pilipino dahil sakit ng ulo, pahirap, at perwisyo ang hatid nito sa mamamayang Pilipino. So sana sa gobyerno natin gawan ito ng paraan at sana ay magbago ang sistema. Hindi yung ganito na kapag may kausap, syempre hindi nga natin sinisisi yung mga nagtatrabaho sa loob ng DFA dahil nga ang may problema rito ay yung mga nakaupo mismo sa itaas. Kung bakit ganito ang kanilang sistema ay dahil ito sa mga taong namamahala ng nasabing ahensya. At kung nagustuhan yung video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.